Hindi na po lingid sa ating kalaman, mga kababayan, na napakarami pong mambabatas na buhaya na gusto nang mapa-impeach si VP Inday Sara dahil sa takot na kapag ka nga naman si VP Inday Sara ay manalong presidente sa 2028, mga kababayan, malalagutan sila sa ng hininga sa takot. pag naging presidente si Inday Sara, dalawa lang ang magiging resulta nitong mga buhayang kurakot, mga kababayan. Walang iba kundi yung iba magsakit-sakitan. Di kaya yung iba layas na lang ng bansa at baka hindi patapusin yung termino nila. Dahil sisingilin sila ni VP Inday Sara pag siya na ang naging presidente sa 2028. Na katulad nitong ipapanood ko pong video sa inyo, mga kababayan, interview po ito sa bilyonaryo. Sana wag tayong i-copyright ng bilyonaryo. Na di umano, mga kababayan, si VP Inday Sara ay malalampasan niya ang impeachment trial. Hindi siya mako-convict, mga kababayan. Hindi siya mai-impeach. Mananalo siyang presidente sa 2028, mga kababayan. Ayon po dito sa video ang panonood natin. Kilala ito. Itong mama na to, kilalang kilala ho ito, mga kababayan, na isang feng shui master. Alam ko, marami sa mga Pilipino ang sumusunod sa mga feng shui na yan, mga kababayan, naniniwala sa mga feng shui. Siyempre, sino ba namang may ayaw na mawala ang malas sa buhay? Katulad ng mga buhayang nasa palasyo ngayon. Malas sa buhay ng mga Pilipino yan, mga kababayan. Kaya gusto po natin ng feng shui para mawala ho yung mga malas. Eto po, panoorin natin ang isang feng shui master. Siya po mismo ang nagsabi, mga kababayan, na makakalampas si VP Inday Sara sa impeachment trial. Eto na, simulan na po natin at asarin natin ang mga loyalista nga at ang mga buhaya. Eto na. For VP Sara, kasi meron siyang horse, so very pressured si VP Sara, pero mataas ang kanyang wealth star. Pag sinabi nating wealth star, hindi lang ito tungkol sa pera, attorney, ha? It's all about representation of influence, opportunity, at movement. If sasabihin ninyong favorable ba ang taon kay VP Sara, ang 2026 parang ayokong sabihin na favorable. It's more on highly active dahil merong movement at opportunity para kay VP Sara. Movement and opportunity. Pero wag sabihin nyo, 2027, year of the goat, favorable ito kay VP Sara kasi meron siyang year of the horse, ang kanyang year pillar. Do you forecast that matatapos yung impeachment this year? No. Hindi yan matatapos. Hindi siya matatapos. But why do you think so? I mean, based on the feng shui. Hindi natin chinek yung kung paano ginagawa ang impeachment. So, sinecheck natin yung taong ini-impeach. So, kay VP Sara, tulad sinabi ko, maraming influence, maraming movement. So, malakas ang mga kaalyado ng ating Vice Presidente. So hindi siya matatapos in the sense na hindi mai-impeach. Yes. Papansinin niyo ang kanyang year pillar, it's year of the horse. Ang taon ngayon is year of the horse. So more on the self-punishment. Kung ano yung ginagawa niya and then it doubles up. So kung ano yung nangyayari kay VP Sara, yun yung mga dapat niyang pag-ingat. Ang saya, no? Mga kababayan, ha? Naku! Hindi po mai-impeach si VP Inday Sara. Mga buhaya. Mga senador na buhaya. Mga
congressman na buhayan. Ako, yari kayo. Ha? Alam kong maging kayo mismo, mga asawa ninyo, mga kirita ninyo, nagpapaniwala ho sa feng shui. Eto, feng shui master, mga kababayan, feng shui expert. Nakikita niya di umano, mga kababayan, na walang bipisarang ma-i-impeach. Iyakan na. Ha? Takbuhan na. Pairali na ang drama sa buhay. Magsakit-sakitan na kayo. Magsakit-sakitan kayo. Malay nyo. Malay nyo, baka patawarin kayo ni Inday pagka meron na kayo kunwari sakit. Pero paano pag lumabas sa resulta, wala kayong sakit? Napatunayang nagsakit-sakitan lang kayo, naglagay-lagay pa kayo ng brace sa leeg. Wala kang sakit, patay ka ngayon, kulong ka. Nako, plunder, non-bailable, yan ang totoong may kasong plunder. Yung mga buhayang nasa Senado, mga buhayang nasa Kongreso, ayan. Yan, totoong may mga kasong plunder. Kapag si BP Inday Sara na ang naging presidente, tulad dito, walang may impeach. Mga kababayan, naniniwala ako kahit na wala ito sa amin, pero naniniwala po ako. Bakit? Dahil po ito sa taglay kong positibong pananaw, mga kababayan, na hindi ho mai-impeach si BP Inday Sara. Sangayon po ito sa kagustuhan ko. Kaya po ako naniniwala dito sa sinasabi nitong feng shui master, mga kababayan. Okay, ito pa, isang balita. Nako, usapang election na nga, mga kababayan. Kanina, napag-usapan natin, walang mai-impeach na BP Inday Sara, magiging presidente pa sa 2028. Ito, mga kababayan, usapang kandidato sa election 2028, mga kababayan. Ayon kay Bangag. ang tagal mabanggit yung pangalan ng boda. Hindi ko kayang banggitin yung pilido Bangag kasi madali mga kababayan? Mag-i-endorso daw po si Junior, ng kandidato sa pagka-presidente sa 2028 election, mga kababayan. Sabi niya lang yan. Natural. Yan ang pinaka pampalakas loob na lang ng insalukuyang presidente, mga kababayan, na mag-i-endorso ako. Kahit na wala pa naman talagang i-endorso. Malakas loob lang yan, mga kababayan. Ito, siya na nga po mismo may sabi na wala pa siyang i-endorso. Wala pa siyang kinakausap. Ito ang sabi, mga kababayan, sa balita. Pambato ni PBBM sa 2028. Nako, muntik ko makalimutan. Pagkatapos nito, may idudugtong ako na kwento, mga kababayan. May nakapagsabi po sa akin, butiki pa rin po natin. Ituloy ko lang po muna ito. Kasi naalala ko lang Karugtong ho dito yun Inihayag ni President Bongbong Marcos na mag-i-endorso siya ng presidential candidate sa 2028, mga kababayan. 2028 elections na magpapatuloy sa kaniyang programa kontra katiwalian. Talaga? Programa niyo po ito, Mr. President. Sure kayo. Kayo ba talaga ang gumawa ng script? May nag-utos ba sa inyo para sabihin itong mga ganito na para maipagpatuloy ang inyong
programa na nasimulan. Walang iba kundi ang kontra katiwalian. Ang corny.